Sa Agusan del Norte Provincial Jail, ilang matutulis na bagay at mga cellphone ang nakumpiska ng sorpresa itong inspeksyonin kahapon. Dumepensa naman si Justice Secretary Laila de Lima sa mga batikos na ilang piling kubol lang daw ang kanilang iniinspeksyon sa New Bilibid Prison. May news to go si Emil Sumangil. Ayun daw mansyon of a certain JB Sebastian sa loob ay hindi ginalaw. Mas maganda pa daw at mas magara ito. Siya si JV Sebastian na nirereklamo ni Attorney Ferdinand Topacio di umano'y nabibigyan ng special treatment. Convicted siya sa kasong kidnap for ransom at hijacking. Siya rin ang leader ng Sige-Sige Commando Gang at sinasabing isa sa may-ari ng magagarbong kubol sa kulungan. 2011 nang makapanayam namin si Sebastian, sinabi niya sa amin noon na kontento siya sa kalagayan niya sa loob ng Bilibid. Mas okay pala, hindi siya congested, parang small community lang, mas ma-exercise mo kung ano yung mga hobbies na nakalimutan mo na o napabayaan mo o natalikuran mo nung nasa labas ka pa. Hunyo taong 2012 nang makuna namin ang isang cooking contest na inorganize ni Sebastian. Ginawa ang orientation ng mga contestants sa function room ng isang kubol. Hindi malinaw kung kanino ang kubol pero mayroon itong production equipment, mga computer at telebisyon. Sabi noon mismo ni Sebastian, hilig niya ang video production at pinayagan siyang magtayo ng studio. Ayon sa nakausap naming dating opisyal ng Bilibid noong panahon na itinayo ang umunoy studio ni Sebastian, may balak to kasing gumawa ng local TV network sa loob ng Bilibid pero hindi ito natuloy at kinumpiska rin ni Justice Secretary Laila de Lima ang mga equipment. Pero giit ng mga inmate na inilipat sa NBI, pasukin daw dapat ulit ang kubol ni Sebastian para makita ang mga umano'y luxury items na kanyang itinatago. Hindi yung kadali na lalahatin namin yung mga suspected also, no? Because wala kaming facility. And there are other reasons. And there are reasons that we cannot just disclose publicly. Dahil sa iskandalong ito sa Bilibid, naghigpit na ang ilang kulungan sa pagpapasok ng mga bisita. Lalo tuwing bisperas ng Pasko, ang may pinakamaraming dalaw. Naabutan pa ng GMA News si Aling Teresita Rojas na bitbit ang isang garapon ng pansit para sa anak niyang nakakulong sa Quezon City Jail. Masaya. Dahil? Kahit nakakulong siya, nadadalaw ko siya. Pero maging pagkain, binubulatlat na ngayon, pati nga cake, tinusok-tusok masigurong walang kontrabando sa loob. May sinetap ding biometrics booth para hindi sila masalisihan. Mula kasi sa ordinaryong 300 na bisita kada araw, quadruple ang dami nito ngayong bisperas na umabot sa 1,200 na dalaw. With biometrics, we can effectively say that it is 100% proof na hindi talaga tayo masasalisihan. Ang Agusan del Norte Jail naman, sinurprise inspection ng mga taga Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Wala silang natagpo ang armas at bawal na gamot pero may mga nakumpiskang patalim at gunting. May mga cellphone at charger din. Regular activity na siya sa mga in fact, himopurmiani, not just regularly, dapat may gihimos na surprise. Emil Sumangil, GMA News.